A day in my life as a work from a mom, solo parent edition. Good day everyone, here's a glimpse of my day wrapped in a 3-minute vlog. Today is a calm day before the chaos na schedule natin in the next few days. Kaya magluto na tayo ng brunch natin bago natin simulan ng araw. Papalapit na nga rin ang sinulog and there were few brands reaching out to me for collaboration. Hindi ko lubos maisip na ang layo na pala ng narating ng ating a day in my life. Napapansin na tayo mula sa paggawa ng mga luto serye at paglilinis ng bahay and being a work from home mom. Isa talaga to sa palatandaan na you just really have to start it and see where things would go. All it just takes is faith, trust, and a little bit of pixie dust. Gumawa na rin ako ng avocado toast today and itong granola yogurt bowl. Itong chobani may pagkaasim talaga to compared sa ibang Greek yogurt na ginagamit ko. Akala ko overripe na itong avocado na nabili ko, pero sakto lang pala ang hinog. Mas malaki pa nga lang ang buto kaysa sa laman nito. Siyempre, after kumain, naging alipin ako sa sarili kong bahay at si Madam Supervisor ko yan sa paglilinis. Sinimulan ko na nga rin ang paglilinis ng bahay dahil hindi ko na talaga maatupag sa sobrang busy ko. Buti na lang rin at hindi naman umabot ng ganun katagal ang paglilinis dito gawa ng maliit lang nga rin itong space ko. Konting tanggalan ng mga alikabok, kahit makuhaan lang ito ng 70% of goods na eh. Agoy, linisin mo naman ang mabuti yan, Tay. Minsan ayaw ko rin kasi let go totally ang lahat. Magbilin talaga ng memorabilia kahit konti. O, dumi pa ba itong pinag-uusapan natin, Tay? O ano, Cookie, approve na ba itong ginagawa ko? In-inspection na nga rin niya ang gawa ko kung malinis na ba para naman magkapaghugaw-hugaw na naman siya ulit, oy. I still got a lot of things to do today. Isa na dun ay palitan naman ulit ang sheets ko. So, bago ko gagawin yan ay nag-marinate po na ako nitong chicken dahil gagawa ako ng barbecue. At nakita ko itong talong na matagal na nga rin sa fridge at hindi ko ma-feel magluto ng torta ngayon. Kaya naisipan kong ilagay na nga rin ito sa chicken skewers para maiba naman. I remembered kasi dun sa Vietnam, yung mga barbecue nila, hindi lang mga meat. May mga barbecue din silang mga gulay-gulay. Kaya naisipan kong gawin to. In fairness, may iba-iba talaga tayong pagkain na unique kada bansa, no? Kaya isa rin yan sa rason na gusto kong mag-travel para rin sa gastronomic experience. Pero ang weird lang kasi ayaw kong lumabas ng bahay pero gusto kong lumabas ng bansa. Agoy. Pero kahit gaano pa man kalayo ang nilipad ko, babalik at babalik rin ako sa aking tahanan. After cleaning up my space, bumalik na ako para ipagpatuloy ang paggawa ng dinner at tinuhog ko na itong mga sticks na kasama na rin sa grilling machine na nabili ko. This looks so satisfying to watch para naman hindi boring ang barbecue. Lagyan na rin ng ibang gulay or spices. Niluto ko na rin to sa griller and gumawa ng coleslaw at fries for the sides naman. Ako, mag-o-open na talaga siguro ako ng restaurant nito. Baka naman pumunta kayo ba? Sige, magdidilulu muna ako basta ang importante wala tayong sinasaktang tao. In fairness, maganda naman ang kinalabasan ng experiment ko at nanuot rin talaga ang flavor sa ginawa kong skewers. Less oil pa to at saka rich in protein na rin na pagkain. Matagal na rin akong hindi nakakain ng dilata kasi pinagsisikapan ko talaga makapagluto na rin sa bahay. Mas napapagastos nga rin ako nito dahil hindi ko rin tinitipid ang ulam namin pero satisfying naman para sa amin. After dinner, I just refilled the coffee capsules dito sa counter at nabili ko lang ito sa Nespresso store in Ayala, Cebu. I needed a glass of iced coffee para simulan na naman ang night shift natin. I always try to be creative kapag naghahanda ako ng pagkain or drink because it satisfies me at gumagaan talaga ang pakiramdam ko. And I'm ready again for grinding, so thank you so much for watching. Bye!